Kapanalig Hour. Isa mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapanalig. October 21, 2023, araw ng Sabado, at kayo po ay nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kasama niyo po ang inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. At ako po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta ka kamusta na ano pa ako, nabulol pa. Kamusta ka kapanalig, at sana po, kagaya ng palagi naming sinasabi dito sa programa, na sana nasa mabuti ka ngayong kalagayan at kalimutan mo na ang problemang dinadala, no? Kasi isang oras lang ang ating programa para at least kahit pa paano kami po ay makatulong sa mabigat na dinaramdaman. Oo, naway kahit isang oras lamang ay samahan nyo kami ngayong hapon, dahil talaga namang kaabang-abang ang ating mga kwentuhan ngayong hapon. Wow. Yes, at excited na rin po kami ipakilala po sa inyo ang aming special guest ngayong hapon ito. Naku, may kamukha siyang artista na partner. Mamaya i-reveal natin yan, pare ko. Pero bago natin umpisahan ang ating programa, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayin niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At eto na nga, para magtuloy-tuloy po ang ating programa dito sa Kapanalig Hour at dito sa Radyo Veritas 846. Gusto ko lamang pong batiin ang mga kapanalig natin na patuloy na sumusuporta sa ating foundation, sa ating community na nanonood sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. Tama. At batiin na rin natin ang magandang hapon ang mga kakabukas pa lamang ng kanilang Facebook page at Facebook account pala. Sorry. Ayan na nakasubaybay sa ating mga Facebook page na DZRV846 at Kapanalig Community. Wag po ninyong kalimutan na i-share ang ating Facebook Live ngayong hapon. At syempre sa mga nakikinig po sa kanilang mga talapihitan, huwag niyo pong kalimutan lakasan ang radyo para medyo magising ang kapitbahay nyo, mga kapanalig. Unat-unat dahil kakatapos lamang ng mga ng siesta. Oo. Yan. Syempre ngayon medyo malamig. Masarap humiga. Tama. Kasi iba yung panahon klima, ngayon. Oo. Nagiging papasok na tayo sa malamig na panahon. Amihan. Oo, yun, narinig niyo ba? Oo. Ninong, kamusta po? Ready ka na po ba, Ninong, Ninang? Anyway, mga kapanalig, last Saturday po, maganda po na pag-usapan po namin at mga bisita po natin. Ang topic po ay usapang pananalig at mental wellness. Sino ba yung mga guest po natin? Oo, ang ating nagagandahan na sina Sister Irene, Sister Arlene, Sister Alice at Sister Edessa. At kung kayo po ay hindi nakasubaybay nung araw ng Sabado, maaari niyo po itong mapanood sa ating YouTube channel. I-search niyo lang po ang Kapanalig Community. Ayan. At sa ating pagbabalik ay makikilala niyo na mga kapanalig ang ating kakwentuhan. At ayan, nagbabalik po kami mga kapanalig. Magandang hapon po sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga talapihitan. Kami po ang inyong lingkod. Ako po si Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ito na nga, Pare Koy, ipakilala na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Magandang hapon kay Sister Maria Socorro Villar. Magandang hapon po sa iyo, Sister. Po. Kamusta naman po? I'm good. Okay naman po ako. Ayan, kung nakikita niyo po sa screen sa si Sister, no? Sino yung kahawig niyang artista? Pwede ba natin banggitin? Pwede naman siguro. Kanina mga kapanalig, habang naka-off-air po kami, sabi namin, parang may kamukha ito si Sister. Parang kamukha niya si Miss Chandra Romero.
Oo, very pleasing and no, ang light ng ni charming. sister. May gusto po kayong family po ninyo and mga kasama po ninyo sa simbahan po. Well, good afternoon, magandang hapon sa lahat. Siyempre, unang-una doon, sa community ko, si Father Anton Pascual, ang aming spiritual director. Tapos, ang yung members ng lectors and commentators ministry, yun. At saka ang aking pamilya, ang mother ko, si Mrs. Paz Layo, nakikinig siya ngayon. Si Sister Sok po siya po ay nagsiserve sa Chapel of Saint Padre Pio po, no? Yes. At Opo. isang ministry head and assistant pastoral coordinator. Opo. Ano po yung mga po nun, yung task po nun bilang isang ministry head and assistant pastoral coordinator? Well, sa pagiging ministry head, ang nasasakop nun is yung on a regular, yung kada buwan, kinukuha ko yung napipiling schedule na yung gusto ng na schedule na mga lectors, and then ina-assign ko yun based on sa nila, and then pagkalinggo naman nandun ako, yung overall na kung ano yung mga kailangan sa simbahan, minsan kahit sa sound system, I think si Father Anton masyadong very maayos talaga sa lahat ng bagay. So, minsan pati sa mga lectors, mahina ang boses, yung ganong klase. So, minomonitor, we try to ini-encourage namin yung lahat ng mga servants to be able to give their best doon sa sa pagsisilbi namin, because we believe na ang service namin is service really, not only to the people, but also to the Lord. Kasi, kuminsan, yung pagsasalita ba, yung manner ng pagsasalita natin, o pagpo-proclaim namin, pagpo-proklama namin, yun lang bagay na yun, hindi namin alam. Sa mga taong nagsisimba, nakakatulong na. Kumbaga, kuminsan kasi di ba pagka magandang pakinggan ang boses, kunyari may mabigat kang dinadalang problema, tapos tama-tama pa yung reading of the day, yung pagka-week, during the week, yun, tumutugma yun, parang nakakatulong, nakakaibsan kung ano man yung dinadala. Kaya gano'n. Busy person to si Sister Sok. Pero Sister Sok, ikwento mo naman po sa amin, paano ka naging miyembro ng Kapanalig Community dito sa Veritas Media Community po? Nagsimula yan ako, hindi ko na alam kung kailan, pero yung talagang sa Kapanalig, lately lang yun. Gawa na rin kay Father Anton na ini-invite niya kami, ganon. So, yung tumutulong kami sa kanya dito sa Veritas sa pag-generate din ng mga ng mga funds, ganon. So, yun, doon kami nagsimula sa Kapanalig. Nakakatawa, 'di ba kasi yung 846, 'di ba? Pero sa aming servants hindi pwede 'yun. Pag servants, hindi lang 846. Automatic na. Mataas pa sa 846. Mataas 846 yung ganong klase. Kaya, yun ang namin, ang naging experience namin. And we were working closely with Father Anton talaga. Kaya ganon. Before po kayo maging active po sa Chapel of Saint Padre Pio, ano po yung previously po ninyo na doon na po ba talaga kayo from the start? No. Nagsimula ako sa parish namin. I started as a member of the choir. In fact, that's where I met my husband. Doon. Tapos naging nag-form kami ng catechetical group para sa mga bata. Yung Sunday school ba, ang nag-guide sa amin dyan, mga Salesian priest brothers, ganon. So every Sunday, pagka may children's mass kami, nagbibigay kami ng parang mga coupons. So pagdating ng special occasions, they exchange it with yung mga gift items or novelty items. So, yun lang, tuwan-tuwa na yung mga bata. And yung mga batang yun, galing sa mga developing communities. Iba, estudyante sa public school ng ibang katikista namin, so we tend to invite them. And I think
I would be proud to say, from those children, meron na kaming napaanong mga bokasyon. Wow. May madre, may pare. Yun yung pinakamahalaga din. Oo. Meron ka na-touch. Yeah. May naging fruit of the labor, kumbaga. Yeah. Oo. Ilang taon niyo pong ginawa po 'yon? Siguro mga 8, I don't really remember. Mga 5 to 10 years kasi matagal din. after nag-transfer kami ng bahay from Parañaque kasi transfer ako ng Pasay. So nung nasa Pasay naman ako, hindi ako makatiis na wala akong service. So that's when I applied as a lector sa sa Greenbelt Chapel, Santo Niño de Paz, under Father Anton at that time. And then when we started yung Mass Chapel sa Shangri-La Mall, year 2000, yun, tuloy-tuloy na. So, from late 1990s, under Father Anton, I've been working with Father Anton since late 1990s, until now. Matagal-tagal din. ang tawag dito, habang tinitingnan ko si sister, very charming yung yan. Oo. Maraming Nakatitig nga lang salamat. ako sa mukha ni sister eh. Opo. Oo. Sister, sa pagiging isang kapanalig naman po or kapanalig member sa community ng Radyo Veritas, ano ang pinaka natutunan mo na maaaring ibahagi sa ibang community? Sa pagiging kapanalig, kasi 'di ba pag sinabing mga donors, donations, ang expectation ng mga tao kailangan malaki. So hindi pwede kang maging kapanalig, pwede kang maging donor kahit maliit. Yung ripple effect. So maliit na bagay, yung maliit na nakakayanan mo, maraming tao ang maaabot niya. At yung widow's mite, kahit na magkano lang yan, basta ibinigay mo yan ng buong buo sa loob mo at may kasamang pagmamahal sa kapwa at sa Diyos, yun ang talagang natutunan ko dito sa kapanalig. Kumbaga yung small amount na magiging big impact yan lalo pag nagsama-sama lahat ng pagtulong dito sa sa community ng Radyo Veritas. Tama. Kahit maliit, kapag pinagsama-sama yan, talaga namang malaki ang magiging impact sa mga taong nangangailangan. Lalo na pag may disasters. Tama. Ang mahalaga, yung bukal sa puso mo, yung pagbibigay ng tulong financial man o kahit anumang bagay na maaari mong itulong sa ating foundation at lalo na sa mga kasamahan mo din sa parish. Tama. Ito po, Sister Sok, ang pagsisilbi ba sa ating community ay meron po bang mga qualities para matulong sa iba? What do you mean qualities? Yung mga kumbaga, pag once po na kayo po ay tumutulong po sa or nag-serve sa community, ano po yung mga qualities po na pwede pong yung kailangan? Well, unang-una, pag sa isang community ka, you have to be open to everybody. You have to be welcoming. Walang pinipiling tao. Maliit o malaki, mayaman o mahirap, walang pinipiling tao. Maski sa what do you call this, yung pagsiserve, kunyari sa aming mga lectors, may standard kasi si Father Anton. Kailangan maayos ka, magaling ka, articulate ka, malakas ang boses mo, ganyan. However, lately na na rin namin na basta minsan kasi lalo na nung pandemic, 'di ba? Halos wala nang nakakapag-serve, ganyan. So but then we have to look into the heart of the servant. Ano ba talaga ang intention niya sa pagse-serve? Kaya ganun. Kung talagang yung sincerity ng tao, even if for instance merong medyo may kailangan kang baguhin, yun ang doon ko tsinatsaga yung mga lectors and commentators. Can you try to make your voice louder? Kasi iba yung nagpo-proclaim, iba yung parang kang nagbabasa lang.
na para kang inaantok na ganon. So, yun. Tapos yung, syempre, yung leadership quality, yung leadership mo, pagka may oras na kailangan, you have to step up. Hindi mo na kailangan pang pukpukin. Yun ang ano namin. Kumbaga, dapat merong kusang palo. May kusang palo. Kaya namin natanong yan, Sister Sok, dahil para na rin ma-inform ang ating mga kapanalig na nais maging aktibo sa pag-serve sa mga parokya, is ano ba yung mga qualifications, kumbaga yung mga qualities, kumbaga, para maging isang well-versed servant of the Lord. Una is, of course, generosity. Mm-mm. You are generous with your time. Although, of course, syempre, we also have to balance yung buhay natin sa pamilya at saka sa pagsisilbi sa Panginoon. But then, kahit na nagsisilbi ka sa Panginoon, kung kunyari may problema ka na sa pamilya, matutugunan mo yun eh. Like for instance, yung basta yung pagbibigay, yung sobrang pagbibigay mo lang. Like, if I may give an example, nung pandemic, as I've said earlier, 3 kapatid ko ang na COVID. Yung isa, talagang serious siya. And then, every day, nasa ospital, I come from Parañaque, tapos sa Quezon City, di ba kasi yun, tag dito, ang hirap maghanap ng ospital. Hospital ng mga panahon ang hirap na yun. ng ganap. So, I travel all the way from Parañaque to Quezon City. Tapos kuminsan, syempre, wala ka na ring trabaho at that time. I mean, your cash flow is starting to get depleted, ganyan. So, kailangan ko pumunta sa pero hindi ako pinabayaan ng Diyos noon. Because at the same time, kahit na naasikaso ko yung kapatid ko, I still find time to serve here pag Sunday ng 12 noon sa Mass. Kaya ganon. Tsaka yung isa pa, pagka maging open-minded din, yung hindi naman mawawala sa parokya o saan mang komunidad ang yung may mga nakikitang parang hindi tama sa'yo or mga puna, ganon. We just have to hold on to the Lord na ang alam mo, nakafocus lang tayo na yung ang pinagsisilbihan natin ang Diyos. Ganyan. Kasi kung minsan pag pakikinggan natin yun, walang mangyayari. Kaya nga, everywhere, no? We get to, sometimes crisis comes up. I remember yung my late confessor, sinabi niya, in crisis, Christ is. Amen. Kaya, Ayan mga kapanalig, At muli tayo po ay nagbabalik sa ating programang Kapanalig R at kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako po ang inyong kapanalig, Coy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Maganda yung mga yung mga binitawang salita ni sister, no, mga sinare niya. Alam mo, totoo yun, no, Camille, doon sa ko lang doon sa qualities na minsan kasi tayo mga nagsiserve din sa simbahan, takot din tayo sumama sa mga community, lalo na sa pagbibigay ng tulong, kasi unang-una ang iniisip nila dapat mapera ka, pero hindi po sa ganun mga kapanalig. Ang maganda kasi doon, dapat meron kang pagbibigay ng, alam mo yung bukal sa iyong puso. Hindi kailangan yung yung pagiging mapera. Ang mahalaga andun ka para tumulong, kasi hindi naman lahat na kailangan dapat pera sa pagtulong. No? Tama, andun yung willingness mo. Yes. At ayan, bago natin balikan si Sister Sok, may mga announcement lamang po tayo. At sa ating mga tagapakinig na nais maging bahagi ng ating listening, learning, and loving kapanalig community, paano nga ba sila makapagbibigay ng kanilang pledge of support, Pare Koy? Yes, madali lang po yan mga kapanalig. Mag-text lamang po kayo sa ating GCash account 0998-588
3660. At kung ikaw po kapanalig ay hindi pa po miyembro ng ating community, nako, madali lang po yan. Mag-text lamang po kayo ng Yes Kapanalig. I-text ang inyong full name, postal address, birthday, civil status, parokya, at contact numbers. Mag-text lamang po kung ikaw po ay Smart Network 0998-588-3660. Ulitin ko po, 0998-588-3660. At para naman po sa Globe Network, mag-text lamang po sa 0917 0917-821-1902. Ulitin ko po kapanalig, 0917-621-1902. Ayan. Kung ikaw naman po kapanalig, takot pang lumabas ng bahay, magpunta sa stasyon para magbigay ng tulong sa ating foundation, meron pong inilaunch ang Radyo Veritas Kapanalig Community. Ito po ang tinatawag na Pledge on Wheels. Mari po kayong mag-text sa inyong mga kapanalig coordinators para magpa-schedule po, at kami na po mismo ang pupunta po sa inyong mga tahanan para maiwasan din po ang mga hindi magandang ang tawag ito, isipin. Kasi kadalasan sa ating mga kapanalig, takot talagang lumabas ng bahay, lalo na nagkaroon ng pandemic. Ngayon may pandemic pa rin naman, pero may mga kapanalig kasi tayo na sobrang ingat pa rin, lalo na sa kanilang kalusugan. Tama. Kaya mag-text lamang po sa 0998-588-3660. At tandaan mga kapanalig ha, sa mga magbibigay po through GCash or through bank, kindly inform po ang inyong mga kapanalig coordinators para po ma-acknowledge po ang inyong pledge of support. At kung meron po kayong mga gustong batiin ngayong hapon mga kapanalig, maaari po kayong mag-text sa ating text line 0918-837-4827. Ulit ko po, 0918-837-4827. At bago pa natin balikan ang ating special guest ngayong hapon, batiin na po muna natin ang mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday sa lahat ng ating mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversaries, monthsaries, and ang kanilang baptismal date o holy birthday. Huwag kakalimutan. Kaya naman happy birthday po, at naway bigyan po kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Tama, amen, pare koy. At ito na, balikan na ba natin? Babalikan na natin si Sister. So, ayan. Kamusta naman po, sister? Okay ka pa po ba? Sabi namin kanina mga kapanalig, nung nag-off-air tayo, ay parang kami ang kinakabahan ni pare ko. Dahil si sister po ay malapit kay Father Anton, ang presidente ng Radyo Veritas. Oo. Ito, sister, meron na bang pangyayari po sa inyong buhay na masasabi niyong hindi ka pinabayaan ng Panginoon dahil sa iyong pagsisilbi sa kapwa? Sa araw-araw. At of course, yun nga yung naibahagi ko kanina, yung sa kapatid ko na COVID, talagang medyo siya. Pero parang milagro, hindi ko alam kung saan namin kinuha yung mga pangbayad na pang-cover lahat doon sa medical expense niya. Well, of course, he said angels, ganon. May mga tumulong, pero hindi ko alam, hindi ko masasabing madali, pero parang dumating na lang na ganyan. Tsaka palagi sa araw-araw na na pamumuhay yung mga nandiyan siya palagi. Sa mga problema, kailangan kapit lang talaga sa sa kanya. Wag kaliligtaan. Minsan kasi sa in our everyday life, sa akin, gano'n. Tama, medyo medyo busy ako kasi kung tutuusin, parang ilang pamilya na asikaso ko. My family, yung pamilya ko, asawa, anak, ganyan, I take care of that. And my family, yung biological family ko, sa yung mother ko, ganun. So, may mga inaasikaso ko. Kumisan pa sa iba, yung sa kamag-anak din, na yun, talagang hindi ka pababayaan ni Lord. Yun lang ko,
So, since marami akong minsan trabaho, ganyan, what I do is, I try to transcend yung mga trabaho ko into prayers. Kunyari, naglilinis ako ganyan. Lord, pag sana tong dumi na to, parang may this be for the conversion of Russia or yung ganong klase ba. Yung mga maliliit na bagay sa maliliit na bagay. Kasi sometimes, naiisip ko, I try to reflect about Mary and Martha. I am more of Martha than Mary. So what I do, I try to transcend nga I lift up my work. Yung everyday work ko, kahit kung minsan pagod na ako, nandiyan pa rin. Tsaka, surprisingly, nung pandemic, hindi ako nagkasakit dahil ako lang ang lumalabas ng bahay. Amen. Laking pasalamat ko nun. Malaking pasalamat siya. Pero nakwento nyo rin po kanina, Sister Sok, na kayo po ay naging active din po, habang pandemic, nung kasagsagan na mahigpit talaga, nakapag-serve din po kayo sa, yes. Bilang lector. Yes. Sa Siang, sa dito. Kasi noon sa Siang, ang mass lang namin is in the afternoon, yung 6 o'clock. But since medyo reluctant pa rin yung parokya noon na mag-open, so kinausap ni Father sa Arkham, basta may ginawa siya arrangements, na pati yung noon mass, kami na. So kahit konti lang, maski hanggang ngayon, mula umaga hanggang gabi, nandun kami sa chapel. Kumbaga, basta ang Sunday, it's non-negotiable. Walang uwian. Walang uwian. Pero ang mahalaga dun, may commitment po talaga. No? Importante ang commitment sa service. Kasi kung hindi, walang mangyayari, ibibitin at mabibitin ng mabibitin. Kung may schedule ka, tapos hindi ka makaka-attend dahil merong nag-imbita or kung anong paman. Or may responsibilidad din may obligasyon. Ang pagiging isang servant, leader, there is an obligation. Tama. So, kung hindi ka makakapunta, mag-advise ka para at least meron kapalit. Ayan, no? Si Sister, naging rin siya, naging isang frontliner din, no? Kasi sa tutuusin, kung ikaw ay leader din, siyempre, yung kalusugan mo, no? Bakit ako pupunta? Pero dahil nga dun sa commitment at pagmamahal kay Lord, syempre sa pagmamahal din sa kanyang community, nagbigay talaga at nagbigay daan sa kanya yung pagiging, alam mo, yung harapin yung takot sa COVID din. Tama. Parang may kulang kasi pag hindi ka nakakapagsimba. Totoo. Yung hindi ka pa the first time I remember na nagmass after COVID sa sa San Carlos, in-invite lang kami ni Father nun lahat kami umiiyak kasi kumbaga dati siguro nagsisimba ka, parang sanay ka, ito lang yung misa ganyan. Pero yun, iba yung feeling na ito yung Eucharist tatanggapin mo, iba yung feeling na yun. Kasi nung pandemic, di ba, nalak tayo sa bahay, nagstay lang tayo, pag mag-aaten ng mas, naka-online. Iba po talaga yung feeling, Sister, totoo yan. Sila na yung nagsimba na yung pwede na ulit mag-walk-in sa mga kanya-kanyang parokya. Ito, Sister, buti, po kayo, pinapayagan po kayo before ng inyo pong family during COVID na na mag-serve po sa simbahan. That's also one of the grace or the blessings that I received. Kasi kung tutuusin, my husband, may comorbidity yun So, pero, syempre, pagdating, I have to take all the necessary precautions. And even if, during wherever I am, doon sa chapel, ganon, tapos, or sa pagdating sa bahay, so, kagad, linis kagad ng katawan. Kasi otherwise, maano ko rin yung mga pamilya ko. And they also understand, kaya ganon. My husband used to be Eucharistic minister. So, yun. And, my children have their own service to the Lord. Kasi both of them are members. I don't know if you are familiar with the Days with the Lord. Sa mga Jesuit community yan sa Days with the Lord. So,
Yun. So we have our own way of serving the Lord. My daughter, my youngest daughter, what do you call this? Plays the violin during the mass. Tapos yung eldest ko naman, iba ang ano niya, yung mga advocacies niya. Nagtuturo siya, nag-apply siya as parang sa Teach for the Philippines, yung JVP, Jesuit Volunteers Philippines, na sa mga far-flung barrios. Yun, doon. Ganon sila. Nagmana rin kay Sister Sok yung Oo. Lahat po pala kayo ay active din, no? sa mga community. Even Mga my communities. parents and my brothers, yung mga kapatid ko, member ng choir. Mami ko yung parang mother butler. My daddy, before he died, so he was also a Eucharistic minister. And I am thankful kasi they were the ones who planted the seed of our faith in us. And Amen. they nurtured it. Yung inano nila, pinayabong nila sa amin, sa example nila. Sa pag-ano niyo po, sister, na maiba lang ako, no? Sa pagpupunta niyo po sa mga community, ano yung hindi niyo po malilimutan doon na pangyayari yung sa pagbibigay ng tulong? Kasi pagka sumasama ako dun sa kasamahan namin, kumpare namin, kasamahan namin sa nagbibigay siya ng mga yung gift giving sa pagka-Christmas. Makikita mo kasi may requirement sulat yung pangalan na tag dito, hindi niya maisulat talagang hirap na hirap. Matatanda. Tapos pati yung sa amin sa school din namin, nag-reach out kami sa mga AITAS. Matutuwa ka sa kanila kasi may pakain sa kanila. Pero hindi nila kakainin yun. Iuwi nila. Halos isang kalderong kanin. Kasi pag magdadala silang ganon, nalalagyan. Pero halos isang kalderong kanin yung malalaman nun. Ang sardinas, 2 peraso. Paghahati-hatian nila yun sa paghahati-hatian nila yun sa kanilang magkakapatid. And yung na-expose ko na gano'n, yung exposure ko na gano'n, it also went back nung pumasok kasi ako dati sa sa Salesian Sisters before. So may kami nun, may mga Sunday Apostolate na nakita ko yung bahay na pinupuntahan namin. Akala mo totoong kubo, ganyan. Sa likod nila creek, pero actually kalahati lang. Harap lang, tapos may sahig. Tapos ang kinakain nila yung dahon lang ng labanos na nilaga. So, talagang siguro doon na na-develop yung kung pagmamahal ko sa yung how do I say this, yung ko sa makatulong sa kapwa. Yung may desire na makatulong sa kapwa, na makatulong kahit paano. Kaya ganun. Maaantig yung puso. yung loob mo, puso mo. Ayan, tuloy-tuloy lamang ang ating kwentuhan kasama si Sister Sok sa ating pagbabalik. Kapanalig Hour. At muli po tayo nagbabalik, mga kapanalig, sa ating programang Kapanalig R. Dito lamang po sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako po yung kapanalig Coy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Ito mga kapanalig, sa mga bagong bukas pa lang po ng kanilang mga radyo, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay pagsisilbi sa kapwa, pagmamahal sa Panginoon. Ang ating espesyal na panauhin ngayong hapon, si Sister Maria Socorro El Villar, or aka Sister Sok. At bago natin balikan si Sister Sok, pare ko, at mga kapanalig, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig sa ating Facebook Live. Ito, unahan ka na, pare ko, magandang hapon. Ayan, biglang nawala. Ito. Magandang hapon kay Sister Emily Pandong, kay Brother Edwin Natividad, at kay Brother Alvaro M. Paglinawan. Ayan, at kay Sister Virgie Niegas. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapanalig.
Ay, at magandang hapon din po sa ating text line na may nag-text from 3198. Sabi niya, good PM Brother Paricoy, Sister Camille, mapagpalang hapon na sa mabuting kalusugan dyan lahat sa Veritas na kinig palagi. Ay, maraming salamat Esther M. Salandanan from Caloocan City. Ay, magandang hapon po, Sister. At ito, habol ko lang pare ko, happy birthday kay Anthony Sembrano. Ayan, from General Trias, Cavite. Happy birthday po. Naku, marami rin nakikinig sa atin dyan, nasa Cavite, sa Bulacan. Sa Bulacan. Magandang hapon po. At medyo naglulok ang ating internet. Yung aking internet, hindi ako makapag-greet sa kabilang page. But anyway, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at pagsuporta po sa Radio Veritas 846 at sa programa po ng mga kapanalig. At ito na nga, kanina habang tayo ay naka-off-air pare ko, may nabanggit si sister na hindi niya makakalimutan na kanyang na-encounter. Yung nasa community siya. Nang nasa community. Maaari po ba ninyong i-share sa ating mga tagapakinig, sister? Sa AITAS. Yung sa AITA community, nakakatuwa naman silang kasi di ba pagka nagpupunta tayo doon, may dala-dala tayo kung mga pagkain, ganyan. Kahit na isa-isa lang may allotment tayo para sa kanila. Yung mga AITA community natin na yon, pagka nabigyan mo na sila, kahit may extra pa, hindi sila kukuha. Unless kahit i-offer mo na, sige na, sobra yan okay na po ito, marami pong salamat. Wow. Yun. Baga parang may prinsipyo. Sorry to say, kung minsan pagka sa atin, sa ibang mentras merong sobra, kuha ng kuha. Minsan nag-uunahan pa. Nag-uunahan pa. Pero yun, talagang magtsatsaga silang nakapila, tapos kung ano lang ang ibigay mo sa kanila, yun lang. Napakalaking pasasalamat na nila yun. Magandang reflection at magandang halimbawa din para sa atin yan. So, eto na nga mga kapanalig, nagtatanong po sa akin sa aking chat, ayan, paano maging miyembro ng Kapanalig Community? Mag-text lamang po sa 0998-588-3660. I-text lamang po ang Yes Kapanalig, full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact numbers. Mag-text lamang po sa Smart Network 0998-588-3660, sa Globe Network 0917-621-1902. Kaya na mga kapanalig, text na po ng Yes Kapanalig. At sa mga kapanalig na nagtatanong kung available pa din ba ang ating Veritas Navidad pare ko, ako naman mga kapanalig, marami, ayan, makikita po ninyo sa screen. Ako, talagang kaabang-abang ito mga kapanalig dahil ito ay limited time only. Pag nag-pledge po kayo ng 1,500, kayo po ay makareceive ng Veritas Navidad. At ito po ay mapupunta sa ating Radio Veritas Foundation. At meron po kaming inahanda rin po sa inyong mga kapanalig, meron po tayong tinatawag na Christmas bundles. Wow! Ayan, kung kayo po ay kung kayo po ay magpe-pledge ng 2,000 pesos, kayo po ay makareceive ng Veritas Navidad Belen at kayo rin po ay makareceive ng t-shirt. Isang t-shirt lang po yan mga kapanalig, pipili lang po kayo ng color. Yung kapanalig ko kasi sabi niya, akala niya daw dalawa. Ay, ayun, meron kayong nakasave ka ng 346. Oo, nakatulong ka na sa foundation. Meron ka pang freebie item. Yes, Thank you po. Maganda. Welcome po. At eto lang mga kapanalig, yan, sa mga gusto pa pong magtanong, mag-text lamang po sa 0998-588-3660. At bago po tayo magtapos sa ating programa, balikan po muna natin si Sister Sok ngayong hapon. Sister Sok, meron po ba kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig sa Veritas at sa mga kapanalig na nais maging volunteer din po at makatulong din po sa mga community natin? Kung gusto ninyong mag-volunteer, huwag kayong mag-hesitate, magdadalawang isip. Amen. Na lalong-lalo na kung ito ay para sa Panginoon. Kasi ang sinasabi nila noon sa amin,
kung ikaw ay umaalis ka ng bahay at gagawa ka ng gawain na para sa Panginoon, ang humahalili sa iyo sa gawain mo na iniiwan sa bahay ay ang mahal na Birheng Maria. So, maging bukas loob tayo, bukas palad tayo sa pagtulong sa lahat ng tao, kasi dito lang natin ito rin ang paraan para maipakita natin ang pagmamahal natin sa sa Panginoon. Di ba nga sinasabi yung cross, yung sa pataas kay Jesus, tapos yung pahalang sa ating kapwa-tao. Kaya ganon. Meron po ba kayong gustong batiin bago po tayo tapos mga kasamaan sa parish, sa chapel? Si Alex Borja. Sabi niya, pinsan ko daw si Camille. Medyo kamig din po kayo magka-chicks kami ni sister. Oo. Alam mo, eto sister bago tayo bago magtapos ang ating programa, at pare ko, kanina gusto ko itanong kung paano nga ba nababudget ni sister yung oras niya. Kasi ang dami niyang activities, ang dami niyang ginagawa. Paano po ninyo yun na handle from day to day po? Well, luckily, medyo flexible yung time ko because of the kind of work I have. So, during the day, the week, ganun. So, pagka, kung hindi ko natrabaho ng medyo maaga, hanggang gabi, kung minsan gabi yun, lalo na pag, I think you know that you can relate, pag ang amo mo ay si Father Anton. Lahat ng challenges nandyan. Oo. Dapat flexible. Tama. Flexible ka. Tsaka kailangan attentive ka talaga. Focus. Brings out the best in you. Tama. Amen. Amen. Relate na relate. Oo. Ayan, maraming salamat po kay Sister Maria Socorro Villar sa kanyang pagpapaunlak sa atin ngayon, sa ating programa. Maraming salamat din. Ayan. Thank you po, Sister Soka, sa pagbibigay ng oras, panahon dito sa programa at pagbibigay ng or pagbabahagi po ng inyong kwento, syempre, It's dito my sa honor, pleasure. Mm-mm. And sana ma-invite din po namin kayo sa ating Kapanalig Day. Pare ko Pag free po kayo. Oo, Mga kapanalig sige po, sister. Hindi, sige lang po, sure po. Ayan. Kita-kits po sa sa November 4. Saturday po ang next Kapanalig Day po natin. Wala daw si sister. Wala. Inunahan na tayo ni sister. Babawi si sister sa December. Oo, December sa na lang. December. December kita-kits sa sister. December 2. Ayan. Binigyan Tinignan ko na. Padating pa lang kami nila, Father, no? Ayan. Mukhang, fully booked na ang schedule. January na siguro. Ayan, next maganda January. yan. Birthday ko na yun, Invite na. January 6? 19 po. 19 pa malayo, naman pala. malayo. Malayo pa. Kala ko first Saturday, January 6. So, ito na mga kapanalig. Maraming salamat din po sa inyo sa pagtutok sa programang Kapanalig Art. At sinamahan niyo po kami sa loob ng isang oras na kumbitin na naman po tayo. So, kita-kits po next Saturday sa ating programang Kapanalig Art. At mga kapanalig kung may gusto pong maging kapanalig member ng ating kapanalig community, ay huwag po kayo mag-hesitate na tumawag, mag-text. Ayan. Mag-text ng inyong full name, address, birthday, civil status, and contact number. Maaari din po ninyo yung i-chat sa ating Facebook page na Kapanalig Community. Kami po excited din pong ma-meet kayo personal, lalo na po sa ating mga activities dito sa Kapanalig, sa Kapanalig Day, at syempre ngayong darating na Desyembre, magkakaroon po tayo ng mga ganap. Baka magkaroon tayo ng Christmas party. Sa Abangan ating mga Kapanalig. Detalye. At nga pala, gusto ko lang pong batiin ang ating department head, si Ma'am Apple Estrella, sa patuloy na pag-support sa pagbibigay ng mga activities para sa ating Kapanalig community. Amen, pare ko. At syempre, maraming salamat sa ating mga kapanalig na sumubaybay sa atin ngayong hapon, at nawa ay patuloy niyo po kaming suportahan, pare ko, sa ating programang. Po. Ayan. Mabuhay po kayo. Yeah. Parang saya ang messenger pa. Ayan, thank you. Thank you din po kay Sister Sok sa pagbibigay ng pagkakataon. Isang malaking karangalan po na ma-meet po namin kayo. Ako rin po. Ayan.
Ganun din po sa akin. Thank you po. At muli, mga kapanalig, kami po inyong lingkod. Ako po, si Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy. At your service ay nagsasabing anumang pagsubok ang kinahaharap mo. Hinga lang ng malalim at sabihing, every gising is a blessing. Sumainyo ang katotohanan.